Marshall Peak, Kabanata 4277. Pagkolekta ng Spirit Province. Ang kahulugan ni Yang Kai ay hindi maaaring maging mas malinaw, oras na naghihintay para sa walang tao. Nang marinig ni Mo Mei ang mga salitang iyon, naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Kung iyon ang kaso, siya ay maipit sa lubhang hindi nakakainggit na problema ng pagpili kung sino ang ililigtas at kung sino ang hindi ililigtas. Sa paglilingkod bilang City Lord sa napakaraming taon, kilala niya ng personal ang bawat tao sa lungsod, mula sa pinakamatandang lalaki hanggang sa bunsong anak. Ang lahat ng mga mukha na ito ay lumutang sa harap ng kanyang mga mata. Magiging lubhang malupit kung kailangan niyang piliin ang kamatayan ng isang tao kapalit ng kaligtasan ng ibang tao sa panahong tulad nito. Sa kabutihang palad, nagpatuloy si Yang Kai. May isa pang posibilidad, ngunit ito ay isang sugal. Kung ito ay gagana, lahat ng tao sa Abundance City ay maliligtas. Kung ito ay nabigo, well, pag-uusapan natin yan kapag nangyari yun. Agad na nagtanong si Mo Mei. Ano ang sugal? Ipinaliwanag ni Yang Kai. Mayroon akong malayang mundo. Maaari kong kolektahin ang kapirasong lupa na ito sa independenteng dong iyon at gumamit ng ilang mga paraan upang i-lock ang world force sa lugar. Kaya lang hindi ako sigurado kung mapapanatili at mapangalagaan ko ng matagal ang kakaibang world force sa lupaing ito. Kung mapangalagaan niya ang world force sa mahabang panahon, ang aura ng Blood Monster Cave Heaven ay hindi mawawala ng ganoon kabilis at ang Blood Principles restriction sa kanilang mga katawan ay hindi matrigger. Sa ganoong paraan, dahan-dahan niyang mapalaya ang lahat. Sa kabilang banda, ang pamamaraang ito ay magiging walang silbi kung hindi niya mapangalagaan ng sapat na katagalan ang world force. Nagliwanag ang mga mata ni Mo Mei sa mga salitang iyon at agad siyang sumang-ayon. Kung mayroon kang paraan na ganyan, mangyaring gawin ito ng mabilis hanggat maaari, Ginoong Yang. Tumanggaw si Yang Kai, humiling. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Kailangan ko ring sabihin mo sa lahat ng tao sa lungsod na huwag pigilan ang susunod na mangyayari. Sigurado siyang hindi magiging mahirap para sa kanya na kolektahin ang Spirit Province na ito sa Small Sealed World. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kasalukuyang spiritual energy ay pambihira. Ang pangunahing isyu ay ang napakaraming malalakas na cultivator sa lungsod. Kung ang sino man ay lalaban, ito ay magdaragdag ng malaking paylay sa pagkarga. Lalo na sa panahong tulad nito kung saan ang lahat ng mga cultivator sa Abundance City ay nasa gilid na. Ang kaunting kaguluhan ay maaaring magdulot sa kanila ng takot, kaya napakahalaga na makipagtulungan sila sa kanya. Si Mo Mei at ang iba pang Great Elders ay mabilis na nag-relay ng mga utos sa mga tao. Habang inaaliw at tinitiyak ang lahat, ipinaliwanag nila ang kasalukuyang sitwasyon at sinabi sa kanila na huwag lumaban sa anumang pagkakataon. Ang mga cultivator sa Abundance City ay dahan-daang huminahon at hindi nagtagal ay wala ni isang ingay sa buong lungsod, tanging ang kanilang hindi pantay na paghinga at ang tunog ng tibok ng puso ang nananatili. Lumulutang sa kawalan sa itaas ng Spirit Province kung saan matatagpuan ang Abundance City, ipinakalat ni Yang Kai ang kanyang Divine Sense sa paligid upang takpan ang bawat sulok ng lumulutang na piraso ng lupa. Kahit na naihanda na niya ang kanyang sarili ng maaga, hanggang sa talagang sinubukan niya ito ay natuklasan niya na ang kanyang unang palagay ay masyadong walang muwang. Kahit na ang kanyang Divine Sense ay napakalakas, ang kanyang spiritual energy ay bumubulusok na parang talon sa sandaling ito. Hindi nagtagal bago halos matuyo ang kanyang knowledge sea. Kung hindi dahil sa patuloy na pagpapakain ng soul wormang lotus, malamang na siya ay isang tuyong oil lamp bago pa man siya makakilos. Sa mga panahong tulad nito, hindi mapigilan ni Yang Kai na hindi makaligtaan ang aspeto ng sealed world bead na maaaring mag-transform sa Rolling. Pagkatapos ng lahat, nilamon pa ni Rolling ang buong Demon Realm. Tinitigan ng lahat si Yang Kai nang may kaba at nakitang mapatla ang kanyang kutis at bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Gayunpaman, naramdaman nila ang kanyang napakalaking divine sense na baliw na kumakalat sa paligid na parang tidal wave. Nagulat si Mo Mei at ang iba pa sa nakita. Pinigilan ng mga limitasyon sa Blood Monster Cave Heaven, maaari lamang silang magtagal sa Emperor Realm sa buong buhay nila. Para sa kadahilan ng iyon, ang kanilang akumulasyon at pagulan sa realm na ito ay hindi talaga maihahambing sa karamihan ng iba pang mga cultivator. Maging sa mga tuntunin ng kadalisayan at densidad ng kanilang Emperor Chi o ng kanilang kahusayan sa kanilang spiritual energy, bihira para sa mga outer world cultivator na tumugma sa kanila. Gayunpaman, hindi hanggang sa inihambing nila ang kanilang sarili kay Yang Kai na naunawaan nila ang kanilang kamangmangan. Sa mga tuntunin lamang ng spiritual energy, ang paghahambing ng kanilang mga sarili sa kanya ay tulad ng paghahambing ng isang sapa sa malawak na karagatan. Pagkaraan ng isang buong incense stick, sa wakas ay naramdaman ni Yang Kai ang kanyang divine sense na bumabalot sa Spirit Province nang hindi nag-iiwan ng kahit isang puwang.
Ang kanyang mga mata na kanina pa nakapikit ay biglang bumukas at umungal. Tanggapin. Ang hangganan ng Small Sealed World ay bumukas at ang Space Principles ay marahas na nag-iba-iba at ang Spirit Province ay naging distorted. Isang serye ng mga ripple ang kumalat sa ibabaw, pagkatapos ay biglang nawala ang Spirit Province. Huminga ng mahina si Yang Kai bilang maluwag. Uminom ng ilang spirit pills, pinasok niya ito sa kanyang bibig at sabay-sabay na nag-flash sa Small Sealed World. Isang malaking spirit province ang biglang lumitaw sa Small Sealed World. Ang world force nito ay nakikipagsagupaan sa ambient world force, na naging sanhi ng mabilis na pagkawala ng aura ng Blood Monster Cave Heaven. Walang oras para magpahinga habang nagmamadaling nakipag-ugnayan si Yang Kai sa Sealed World Bead upang i-seal ang espasyo sa paligid ng bagong spirit province, na pinipigilan ang world force nito at ang aura ng Blood Monster Cave Heaven na mawala. Matapos magtrabaho ng husto, si Yang Kai ay pagod na nakikita niya ang mga bituin na sumasayaw sa kanyang paningin. Gayunpaman, ang mga resulta ay kasiya siya sa kabila ng malaking pagsisikap na kinakailangan. Ang World Force of the Spirit Province kung saan matatagpuan ang Abundance City sa wakas ay tumigil sa pagwawala. Nangangahulugan ang pangangalaga ng World Force na ang aura ng Blood Monster Cave Heaven ay hindi mawawala. Sa makatuwid, ang mga cultivator ng Abundance City ay hindi kailangang matakot o mag-alala tungkol sa blood restriction principles na isinaaktibo. Mukhang magagawa ang ideya ni Yang Kai. Isang alon ng kaluwagan ang dumaan sa kanya matapos makumpirma ang katotohanan ito, pagkatapos, ipinaalam niya kay Momei at sa iba pa ang tungkol sa mga resulta. Gayun din, nagpakawala rin sila ng malalim na buntong hininga. City Lord Mo, hindi ngayon ang oras para gawin ko ang secret technique. Pupunta ako para tulungan kang alisin ang Blood Principles restriction sa iyong mga katawan kapag naupo na ako sa isang ligtas na lugar. Sabi ni Yang Kai. Ang Blood Monster Territory ay nasa kaguluhan ngayon, kaya kahit na gusto niyang tulungan ang mga ito, imposible para sa kanya na gawin ito kaagad. Yumoko si Momei. Asikasuhin mo muna ang iyong mga bagay, Ginoong Yang. Itong mister na ito ang mamamahala sa Abundance City. Ang Abundance City ay lubos na nagpapasalamat sa iyo para sa iyong legal iligtas buhay na biyaya, Ginoo. Si Pangduo at ang iba ay same time na ikinuyom ang kanilang mga kamao. Maraming salamat, Ginoo. Ibinalik ni Yang Kai ang kilos at lumabas sa Small Sealed World. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling umalis. Nanatili siya doon at nagpahinga sandali. Biglang kumislap ang mga mata niya. May napansin lang siyang medyo kawili-wili. Noong kinokolekta niya ang Spirit Province kung saan matatagpuan ang Abundance City sa Small Sealed World, na-absorb ng Small Sealed World ang World Force na nawala mula sa Spirit Province. Sa karagdagang pagsasaalang-alang, natanto niya na ito ay hindi dapat ipagtaka. Noong pinatay niya ang ilang mid-grade Heaven Opening Realm Masters sa Voidland, ang maliit na universo sa kanilang mga katawan ay bumagsak sa kanilang pagkamatay. Alinsunod dito, ang isang bahagi ng World Force na naglaho at pumuno sa Voidland ay hinigop ng Voidland upang mapahusay ang pamana nito. Sinasabing pipiliin ng mga masters ng iba't ibang cave heavens at paradises na bumalik sa kani-kanilang mga sekta kapag nalalapit na ang kanilang itinakda na oras ng kamatayan. Kapag ang miniature universe sa kanilang mga katawan ay gumuho, ang kanilang World Force ay magpapahusay sa pamana ng kanilang sect. Sa ganoong paraan, ang World Force ng mga Cave Heavens at Paradise ay naging hindi kapani-pani walang siksik at mayaman sa akumulasyon ng maraming taon. Iyon din kung paano sila lumago sa kanilang kasalukuyang sukat at kapangyarihan. Bilang isang independenteng mundo, natural lamang na ang Small Sealed World ay maaaring lumamon at sumipsip ng World Force mula sa mga panlabas na mapagkukunan upang palakasin ang sarili. Biglang nagsisi si Yang Kai. Kung alam ko ng mas maaga, itinapon ko na sana ang mga bangkay ng mga Heaven Opening Realm Masters na pinatay ko sa Small Sealed World. Sa ganoong paraan, maaaring makuha ng Small Sealed World ang World Force mula sa kanilang miniature universe. Gayunpaman, hindi pa huli para maunawaan ito ngayon. Maaaring hindi niya mapatay ang sinumang Heaven Opening Realm Masters sa ngayon, ngunit walang kakulangan ng Spirit Provinces sa lahat ng hugis at sukat sa Blood Monster Territory. Ang Blood Monster Cave Heaven ay gumuho upang bumuo ng hindi mabilang na mga Spirit Province na nakakalat sa Blood Monster Territory. Ang lahat ng ito ay hindi pag-aari na pag-aari. Kung makolekta ni Yang Kai ang ilan sa kanila sa Small Sealed World, ang Small Sealed World ay tiyak na mapapahusay ng husto bilang resulta. Noong nakaraan, isang matapang na ideya ang hindi sinasadyang nabuo sa kanyang puso. Ang ideyang ito ay malapit na nauugnay sa Small Sealed World. Kung ang Small Sealed World ay maaaring maging mas malakas, kung gayon ito ay mas makikinabang sa kanya kapag ang kanyang ideya ay natupad. Biglang-bigla,
Naramdaman ni Yang Kai na ang pagkawasak ng Blood Monster Cave Heaven ay maaaring hindi isang masamang bagay para sa kanya kung tutuusin. Paano pa kaya siya nakakuha ng ganitong pagkakataon? Pagkatapos ng maikling pahinga, agad na sumugod si Yang Kai sa direksyon ng kalapit na Spirit Province. Sa kasalukuyan, walang kakulangan ng Spirit Provinces sa lahat ng hugis at sukat sa Blood Monster Territory. Halos na puno nila ang buong Blood Monster Territory, kaya madali niyang mahanap ang isa o dalawa ng hindi nagsusumikap. Sadyang ang partikular na Spirit Province na ito ay walang mga katutubong magsasaka mula sa Blood Monster Cave Heaven. Wala man lang kahit katiting na pahiwatig ng buhay. Hindi banggitin, tila mas maliit ito kaysa sa Spirit Province na may Abundance City. Si Yang Kai ay gumugol ng maraming pagsisikap upang kolektahin ang Spirit Province na ito sa Small Sealed World, ngunit sa kabutihang palad ay hindi na kailangang pangalagaan ang World Force ng lugar na ito, kaya hinayaan na lang niya itong malayang mawala at idagdag sa pamana ng Small Sealed World. Pagkatapos ng dalawang nakaraang karanasan, si Yang Kai ay naging mas mahusay. Tinipon niya ang Spirit Province pagkatapos ng Spirit Province sa Small Sealed World. Makalipas ang halos kalahating araw, biglang napagtanto ni Yang Kai na hindi lang siya ang gumagawa nito. Marami pang Heaven Opening Realm Masters ang gumagawa din ito. Mukhang hindi lang siya ang nakakaalam na ang mga Spirit Province na ito ay naglalaman ng malalaking benepisyo. Sa pag-iisip muli, hindi na iyon kakaiba. Ang mga Heaven Opening Realm Masters dito ay hindi tanga, kaya paano nila babaliwalain ang mga benepisyong nasa harapan nila? Ito ang World Force ng Universe Cave Heaven na naiwan ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master kung tutuusin. Habang nakatayo, kailangan kong kumilos ng mas mabilis. Malawak ang Blood Monster Cave Heaven, kaya nasira ito sa hindi mabilang na mga Spirit Province pagkatapos nitong gumuho. Magkagayunman, ang mga Spirit Provinces na ito ay hindi maaaring magtagal sa napakaraming tao na nagtitipon sa kanila. Maiisip na ang buong Blood Monster Cave Heaven ay mahahati sa Heaven Opening Realm Masters at hindi magtatagal. Hindi gustong makipagkompetensya sa Heaven Opening Realm Masters, nakahanap si Yang Kai ng medyo malayong lugar at nagmamadaling pumunta sa direksyong iyon. Ang totoo ay mayroon pa rin siyang kislap na pag-asa na makakatagpo siya ng isang lungsod na katulad ng Abundance City. Dapat mayroong maraming katutubong cultivator sa loob ng Blood Monster Cave Heaven. Kung maililigtas niya sila sa panahong tulad nito, tiyak na magdadala sila ng malaking benepisyo sa Voidland sa hinaharap. Sa kasamaang palad, nakolekta niya ang ilang Spirit Provinces sa daan ngunit hindi nakatagpo ng sinumang katutubong cultivator mula sa Blood Monster Cave Heaven. Hindi napigilan ni Yang Kai ang bahagyang buntong hininga, batid na ang mga katutubong cultivator na ito ay hindi makakamit ng magandang wakas. Ang iba pang Heaven Opening Realm Masters ay walang paraan para tanggalin ang Blood Principles Restriction kahit na kolektahin nila ang Spirit Provinces na mayroong mga native cultivator na naninirahan sa kanila. Ang tanging naghihintay sa mga katutubong cultivator na ito ay kamatayan. Sa paglipas ng panahon, napansin ni Yang Kai na humihina ang World Force na nasa Spirit Provinces na nakolekta niya sa Small Sealed World. Ito ay naiintindihan, pagkatapos ng lahat, ang World Force na nakapaloob sa Spirit Provinces ay dahan-daang mawawala habang sila ay lumilipad sa kawalan. Sa huli, ang mga Spirit Province na ito ay magiging patay na lupain. Sa isang punto, si Yang Kai ay lumulutang sa kalangitan sa itaas ng isang tiyak na Spirit Province na matatagpuan ilang daang metro ang layo. Binuksan ang mga hangganan ng Small Sealed World, ang kanyang Divine Sense ay lumakas habang siya ay gumawa ng hakbang upang kolektahin ang Spirit Province. Gayunpaman, isang marahas na aura ang sumabog mula sa kaibuturan ng Spirit Province sa sandaling iyon at nadurog ang kanyang Divine Sense sa isang iglap. Hindi lamang nabigo si Yang Kai sa kanyang pagsisikap, ngunit nakatanggap din siya ng ilang backlash mula sa engkwentro na ito. Ilang saglit, nahihilo na siya kaya nagsayaw ang mga bituin sa kanyang paningin. Labis na nagulat si Yang Kai. Kanina lang niya sinuri ang Spirit Province at wala siyang nakitang bakas ng buhay, kaya saan nanggaling ang marahas na pagsabog ng aura na ito? Marshall Peak, Kabanata 4278. Isang magiliw na pagtuturo ng diri. Ang aura na ito ay malinaw na nakatago sa isang lugar sa Spirit Province. Nalantad lamang ito dahil nabulabog ito ng mga kilos ni Yang Kai. Hindi pa banggitin, itong aura. Nagbigay sa kanya ng pakiramdam na nakakatakot. Parang na-encounter na niya ito dati. Bago niya malaman ang sagot, isang napakalaking figure na nagmumula sa isang matalim at napakalaki na monster chi ay lumabas sa Spirit Province. Bilang karagdagan, ang figure ay natatakpan ng nakasisilaw na gintong liwanag. Tiningnang mabuti ni Yang Kai at nagulat na napasigaw. Golden Wolf King. Kaya pala nakita kong pamilyar ang aura. Kanina ko pa talaga nakilala ang lalaking ito.
Noong sina Yang Kai at Ku Huashang ay tinutugis ni Yin Xinjiao, hindi sinasadyang natisod niya ang labanan sa pagitan ng dalawang peak 6th grade monster beasts. Isa sa kanila ay Golden Gorilla King habang ang isa ay Golden Wolf King. Napakalakas ng dalawang monster beasts na iyon. Noong panahong iyon, pantay-pantay ang laban at nasugatan ang magkabilang panig bilang resulta. Dahil sa hiniram na lakas ng dalawang monster beasts na ito, si Yang Kai ay nakatakas sa pagtugis kay Yin Xinjiao at sa iba pa. Maya-maya ay dumating siya sa Abundance City. Sa panahon ng pananatili ni Yang Kai sa Abundance City, sinamantala ng Golden Gorilla King ang oras kung kailan ang harang sa ibabaw ng lungsod ay pinunit ni Tan Luoxing upang makapasok at magdulot ng malaking kalituhan. Sa huli, nilabanan siya ni Yang Kai at nagawang pilitin siyang bumalik. Ayon sa paliwanag ni Mo Mei at ng iba pa, ang Golden Gorilla King ay isang 6th grade monster beast na kanilang sinuportahan. Ilang beses din niyang tinulungan ang Abundance City mula sa gulo noong nakaraan. Para sa kadahilan ng iyon, nakiusap si Mo Mei sa ngalan niya matapos siyang masaktan ng husto ni Yang Kai. Kaya, pinayagan siya ni Yang Kai na makalaya. Hindi inaasahan ni Yang Kai na makikilala niya ang Golden Wolf King sa sirang Spirit Province na ito pagkatapos ng pagbagsak ng Blood Monster Cave Heaven. Nagngangalit siya sa pag-iisip kung gaano siya malas. Malinaw na ang matinding labanan sa pagitan ng Golden Wolf King at Golden Gorilla King ay nagdulot ng matinding pinsala sa magkabilang panig. Sa makatuwid, pareho nilang tinatago ang kanilang mga sugat. Ang mga aksyon ni Yang Kai ngayon ay tiyak na nakagambala sa Golden Wolf King. Ang Golden Wolf King at Golden Gorilla King ay parehong pinakamataas na 6th grade monster beasts at ang sama ng loob sa pagitan nila ay hindi isang bagay na isa o dalawang araw pa lang. Pareho silang metal element monster beasts, kaya pareho silang nagnanasa sa monster core ng isa't isa. Nang makatagpo ni Yang Kai at Ku Huashang ang dalawang monster beasts na ito sa kanilang pagtakas, pareho silang natatakpan ng malubhang sugat. Ang ilan sa mga pinsalang ito ay sariwa habang ang iba ay ganap na gumaling. Makikitang ilang beses na silang nag-away. Buti na lang pantay ang tugma nila kaya hindi na matapos ang isa. Sa muling pagkikita ng Golden Wolf King, natuklasan ni Yang Kai na ang mga sugat ng kabilang partido mula kanina ay hindi naghihilom. At saka, ang mga bagong sugat ay idinagdag sa halo. Ang mga laman sa paligid ng mga dagwang sugat na iyon ay namimilipit, mukhang lubhang nakakagambala. Sa madaling salita, ang Golden Wolf King ay kasalukuyang nasa napakahirap na kalagayan. Si Yang Kai ay may kakayahang itulak pabalik ang matinding na sugatan na Golden Gorilla King kahit na siya mismo ay hindi pa ganap na gumaling. Sa makatuwid, hindi siya natatakot sa Golden Wolf King kahit kaunti. Dahil dito, agad niyang itinaas ang sibat sa kanyang Kai. Isang galit na dagandong ang umalangaw-ngaw sa hangin at ang gininto ang liwanag sa paligid ng katawan ng Golden Wolf King ay lumiwanag ng maliwanag. Mabilis siyang gumalaw ng nakadapa at nakarating sa loob ng ilang dosenang metro ng Yang Kai sa isang iglap. Ibinuka ang malaki at dagwang bibig habang kinakagat siya nito. Isang napakalaking aura ang bumungad kay Yang Kai mula sa itaas. Naamoy niya pa ang nakakasukang amoy na nagmumula sa bibig ng Golden Wolf King. Nang malapit na siyang makipaglaban sa Golden Wolf King, bigla siyang nagulat at nagmamadaling umatras sa isang sipa ng paa. Iyon ay dahil natuklasan niya na ang Golden Wolf King ay wala na sa 6th grade. Ang buong katawan ng Golden Wolf King ay nagniningning sa aura ng isang 7th grade monster beast. Kung hindi pa nakatagpo ni Yang Kai ang Star Turtle dati, maaaring hindi niya ito mahuhusgahan ng tumpak. Sa kabutihang palad, siya ay nakipaglaban sa isang mahusay na labanan laban sa Star Turtle hindi pa matagal na ang nakalipas. Sariwa pa sa kanyang isipan ang bangis ng isang 7th grade monster beast. Iyon ang dahilan kung bakit tumama sa kanya kaagad ang realisasyon sa sandaling umatake ang Golden Wolf King. Hindi ito ang 6th grade monster beast na kilala niya, ito ay isang 7th grade monster beast. Iba ba itong Golden Wolf King? Hindi pwede yon. Ito rin ang monster beast na nakilala ko dati. Parang pamilyar ang mga sugat sa katawan niya. Pero, sigurado akong nasa peak pa lang ng 6th grade noong huli ko itong nakita. Paano ito napunta sa 7th grade? Sa pagtingin sa mga sugat sa Golden Wolf King, agad na naunawaan ni Yang Kai. Malamang na pinatay ng halimaw na ito ang Golden Gorilla King at nilamon ang monster core ng huli. Kaya naman umabant siya sa 7th grade. Parehong nasa tuktok ng 6th grade ang monster beasts, kaya kahit sino ang pumatay, tiyak na makakalusot ang nakaligtas na partido dahil isang hakbang na lang sila mula sa 7th grade. Imposible para sa kanila na manatiling walang pag-unlad sa dati nilang antas matapos lumunin ang monster core ng isa pang monster beast sa tuktok ng 6th grade. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang dalawang monster beasts na ito ay pantay-pantay sana. Gayunpaman, ang Golden Gorilla King ay nabugbog ng husto ni Yang Kai sa Abundance City, na naging sanhi ng paglala ng kanyang mga malubhang pinsala.
Tiyak na sinamantala ng Golden Wolf King ang pagkakataong iyon para patayin ang kanyang matagal ng kaaway. Halos maisip ni Yang Kai ang senaryo. Ang Golden Wolf King ay tahimik na sinusubaybayan ng Golden Gorilla King at naghihintay ng pagkakataon na tapusin siya pagkatapos niyang salakayin ang Abundant City. Matapos itaboy ni Yang Kai ang Golden Gorilla King at nagtago upang tahimik na dilaan ang kanyang mga sugat, sa wakas ay kumilos ang Golden Wolf King at ginawa ang pangwakas na suntok. Nagawa ng Golden Wolf King na patayin ang Golden Gorilla King, nilamon ang Monster Core ng kanyang kalaban, at sumulong sa 7th grade. Gayunpaman, nagbayad siya ng mabigat na halaga para sa kanyang tagumpay. Kitang-kita iyon sa mga sariwang sugat sa kanyang katawan. Sa isang iglap, maraming ideya ang pumasok sa isip ni Yang Kai. Bagamat hindi niya mapatunayan ang kanyang mga haka-haka, natitiyak niyang hindi masyadong malayo sa katotohanan ang kanyang mga hula. Gayunpaman, hindi niya maiwasang makaramdam ng magkahalong takot at saya nang malaman na ang Golden Wolf King ay isa na ngayong 7th grade monster beast. Siya ay nangangamba sa kakilakilabot na lakas ng isang 7th grade monster beast. Dahil may karanasan na siya dati sa kapangyarihan ng Star Turtle. Kahit na napakaraming tao ang nagsanib puwersa, nabigo silang saktan ang Star Turtle sa anumang makabuluhang paraan. Ang mga depensa ng isang Earth Attribute Monster Beast ay hindi pangkaraniwan, kaya walang kailangang sabihin tungkol sa isa na nasa 7th grade. Sa kabilang banda, masaya si Yang Kai dahil ang katawan ng Golden Wolf King ay kasalukuyang naglalaman ng 7th grade Metal Element Monster Core. Bakit siya pumasok sa Blood Monster Cave Heaven sa unang lugar? Hindi ba dahil naghahanap siya ng metal at yin element cultivation resources? Sa lahat ng yin, yang, at 5 elemento, 2 lang ang kailangan ni Yang Kai. Kapag natipon na niya silang lahat, maaari na siyang direktang umabant sa High Grade Heaven Opening Realm. Noon lamang siya sa wakas ay magkakaroon ng mga kwalipikasyon upang harapin ang lahat ng uri ng mga panganib at lumikha ng isang lugar para sa kanyang sarili sa malawak na 3,000 mundo para sa kanyang sarili. Lalaban ba ako o tatakas? Saglit lang nag-alinlangan si Yang Kai bago siya gumawa ng desisyon. Ang Golden Wolf King ay maaaring isang 7th grade monster beast, ngunit ito ay hindi nagtagal mula nang ito ay nakapasok. Bukod dito, hindi pa naghihilom ang mga sugat nito. Bakit pa ito magtatago dito sa halip na umalis gayong napakalaking kalamidad ang nangyari sa Blood Monster Cave Heaven? Sa madaling salita, mahirap sabihin kung maaari nitong ganap na gamitin ang lakas ng isang 7th grade monster beast. Higit sa lahat, walang ideya si Yang Kai kung kailan siya makakatagpo ng isa pang yaman ng 7th grade metal element kung papalampasin niya ang pagkakataong ito. Patayin. Hinawakan ni Yang Kai ang kanyang sibat ng paalang sa kanyang tagiliran. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa Golden Wolf King na mabangis na sumusugod sa kanya. Habang tuloy-tuloy ang pag-anod pabalik, hinawakan niya ang Divine Ability Bead na ibinigay sa kanya ng Lady Boss sa kabilang kamay niya. Noon pa man ay nag-aatubili siyang gamitin itong Divine Ability Bead. Kahit nakaharap ang Black Crow Divine Monarch o ang Star Turtle, inilaan ni Yang Kai ang paggamit nitong Divine Ability Bead. Gayunpaman, ito ay nauugnay sa isang 7th grade Metal Element Monster Core. Hindi niya kayang magpigil o magantala. Matapos ibuhos ni Yang Kai ang kanyang lakas sa Divine Ability Bead ng walang pagpipigil, ang pamilyar na aura ng Lady Boss ay tumagos mula sa hindi nakikitang Divine Ability Bead. Ang Golden Wolf King ay diretsong sumusugod kay Yang Kai nang tila nakakita ito ng isang malaking krisis. Ang napakalaking figure nito ay biglang huminto sa kawalan at ang kakaibang makatao nitong mga mata ay nagsiwalat ng kawalan ng katiyakan. Sa sumunod na sandali, tumalikod ito at tumakas. Sa sandaling ito din na ang Divine Ability Bead sa kamay ni Yang Kai ay kunginang ng maliwanag. Isang payat na daliri ng Jade ang biglang lumitaw at marahang itinuro pasulong. Ang paggalaw na iyon ay ganap na banayad at hindi nagdadala ng kaunting pahiwatig ng pagsalakay. Ito ay halos parang isang malandi na pagkilos sa pagitan ng magkasintahan, na pumukaw ng mahinang alon sa puso ng isa. Gayunpaman, ang banayad na paggalaw na ito ay naglalaman ng isang lubhang nakakatakot na kapangyarihan. Sa isang iglap, nabaligtad ang mundo. Tila kahit isang universe world ay madudurog kung ito ay nakatayo sa harap ng daliring iyon. Ang payat na daliri ng Jade ay idiniin pababa sa direksyon kung saan tumatakas ang Golden Wolf King. Malinaw na napansin ng Golden Wolf King na ito ay nasa isang mapanganib na sitwasyon. Kaya ang figure nito ay gumagalaw ng mali-mali sa pagsisikap na makaiwas. Ilang sandali pa, nawala sa paningin ang daliri ng Jade. Sa kabilang banda, ang Golden Wolf King ay tumakas na ng ilang daang kilometro ang layo. Samantala, si Yang Kai ay natigilan sa pagkabigla. Medyo natulala siya. Iyon lang ba? Walang dramatic na nangyari. Ang Divine Ability ay tila wala ring nagawa sa Golden Wolf King.
Noong una niyang naramdaman ang kapangyarihang nakapaloob sa daliring iyon, nag-isip si Yang Kai kung kaya ba nitong pumatay ng 4th Grade Heaven Opening Realm Master. Taliwas sa kanyang mga inaasahan, ang mga resulta ay ganap na hindi inaasahan. Hindi tama iyan. Ang Lady Boss ay gumugol ng labis na enerhiya upang pinuhin ang Divine Ability Bead na iyon. Imposibleng wala itong silbi. Sa sandaling pumasok sa isip niya ang ideyang iyon, mabilis na hinabol ni Yang Kai ang Golden Wolf King. Sa sandaling ito, ang Golden Wolf King na tumakas pasulong ay biglang napaungol sa matinding paghihirap. Nadapa ito at bumagsak sa kawalan, marahas na bumubulwak ang ambon ng dugo sa lahat ng butas ng katawan nito. Maging ang gintong liwanag sa paligid ay lumabo sa isang iglap. Ang pinsalang dulot ng magiliw na daliring iyon ay maaaring hindi nakikita sa labas, ngunit malinaw na epektibo ito sa loob. Bago pa makabangon muli ang Golden Wolf King, si Yang Kai ay sumakay at marahas na itinulak ang kanyang sibat palabas. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Bagamat sinubukan ng Golden Wolf King na iwasan ang suntok, ang sibat na ito ay diretsyong tumusok sa butas ng mata nito at naging sanhi ng pagsabog nito. Kung hindi inalis ng Golden Wolf King ang kanyang ulo sa huling sandali, nakatitiyak si Yang Kai na kaya niyang patayin ang kanyang kalaban sa isang galaw. Dahil sa sakit ay napaungol na naman ang Golden Wolf King. Ang gininto ang liwanag sa paligid ng katawan nito ay nagiba-iba at isang sinag ng liwanag ang agresibong bumaril mula sa bibig nito, direktang nakatutok kay Yang Kai. Ang mapanirang kapangyarihan ay napakataas. Hindi nang ahas si Yang Kai na maliitin ang pag-ataking ito at umiwas siya. Sa pamamagitan ng kanyang mga space principles, ang kanyang figure ay lumulutang ng mali-mali habang pinaulanan niya ang mga pag-atake ng sibat sa Golden Wolf King na parang bagyo. Isang walang katapusang alon ng mga saksak na tunog ang hiniwa sa hangin habang ang Asher Dragon Spear ay paulit-ulit na tumusok. Bagamat nakaranas si Yang Kai ng ilang mga pag-urong sa kanyang pakikipaglaban sa Star Turtle, iyon ay higit sa lahat dahil ang mga depensa ng Star Turtle ay hindi nakakatakot. Ang Golden Wolf King ay maaaring isa ring 7th grade monster beast, ngunit katatapos lang nito sa pagsulong at nasugatan din ito ng husto. Higit sa lahat, ang metal element ay dalubhasa sa pag-atake, hindi pagtatanggol. Sa makatuwid, hindi mabilang na mga bagong sugat ang nadagdag sa katawan ng Golden Wolf King sa isang kisap mata, na patuloy na kumukuha ng dugo. Iniusog ni Yang Kai ang kanyang sibat sa bilis ng kidlat. Walang mga trick sa kanyang mga pag-atake, ang mga ito ay simpleng barrage na kanyang pinakawalan ng walang pagpipigil. Sa kabila ng kanyang kalmadong panlabas, ang emosyon ni Yang Kai ay labis na nasa sabik. Kaya ko siyang patayin. Mapapatay ko itong 7th grade Golden Wolf King. Hanggat papatayin ko ang Golden Wolf King, makakakuha ako ng 7th grade Metal Element Monster Core. Kung gayon, ang Yin Element lang ang wala sa akin. Imposible para sa Golden Wolf King na walang magawa at maghintay ng kamatayan sa ilalim ng walang katapusang ulan ng mga sibat. Tiniis nito ang sakit at sugat sa katawan at buong lakas na lumaban. Ang labanan nito laban kay Yang Kai ay mabangis. Bagamat hindi ito pantay na tagmang sitwasyon, hindi rin ito isang buong tagumpay. Ang pamana ng isang 7th grade monster beast ay talagang pambihira. Kahit na ito ay isang bagong advanced na 7th grade monster beast, ito ay ganap na hindi maihahambing sa isang 6th grade monster beast. Ang parehong loika ay inilapat para sa Heaven Opening Realm Masters. Ang 6th grade Heaven Opening Realm Master at isang 7th grade Heaven Opening Realm Master ay maaaring magkaroon lamang ng isang pagkakaiba sa pagitan nila, ngunit ito ang pagkakaiba sa pagitan ng isang mid-grade Heaven Opening Realm Master at isang high-grade Heaven Opening Realm Master. Kahit na ang 10 6th grade Heaven Opening Realm Masters na nagtutulungan ay maaaring hindi manalo laban sa isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Martial Peak, Kabanata 4299. Isang 7th grade Monster Core. Hanggang sa sandaling ito ay nagpapasalamat si Yang Kai na hindi niya sinubukang magpigil at ginamit niya ang Divine Ability Bead na ibinigay sa kanya ng Lady Boss mula sa simula. Kung hindi, hindi siya magiging katapat ng Golden Wolf King. Salamat sa banayad na daliri sa loob ng Divine Ability Bead, ang Golden Wolf King ay lubhang nanghina. Maiisip kung gaano ito kalakas kung hindi pa ito nasaktan ng husto ni Yang Kai sa simula. Isang matinding labanan ang naganap. Bagamat si Yang Kai ay nagtamo ng mga sugat sa buong katawan ng Golden Wolf King, ang aktwal na pagpatay sa kalaban ay nangangailangan ng higit na pagsisikap. Aabutin ng kahit isang oras o higit pa para magtagumpay siya. Siyempre, habang tumatagal ang labanan, mas magiging kapaki-pakinabang ito para kay Yang Kai. Iyon ay dahil ang mga pinsala ng Golden Wolf King ay lalala lamang sa paglipas ng panahon at ang lakas na maaari nitong ibigay ay hihina din. Sa isang punto, magiging madali para kay Yang Kai na patayin ito. Gayunpaman, hindi kayang hilahin ni Yang Kai ang mga bagay.
Kailangan niyang tapusin ang labanan sa lalong madaling panahon dahil ang lugar na ito ay ang Blood Monster Territory. Mayroong mga Heaven Opening Realm Masters sa lahat ng dako at walang kakulangan ng mga mid-grade sa kanila. Tiyak na makakaakit ito ng hindi ginustong atensyon kung may nakadetect ng kaguluhan dito. Napakahalaga ng Monster Core ng 7th grade Monster Beast, kaya hindi maiiwasang pukawin nito ang kasakiman sa iba at magunjok sa kanilang layuning pumatay. Huminga ng malalim, itinaas ni Yang Kai ang kanyang sibat at pinalakas ang power sa kanyang dowsil. Ang Golden Crow True Fire ay kumalat, na binaluktot ang kawalan. Isang Great Sun ang biglang tumalon mula sa kanyang likuran at umalangaw-ngaw ang tunog ng sigaw ng Golden Crow. Sa loob ng Great Sun, isang three-legged Golden Crow ang masayang sumayaw. Sa sandaling lumitaw ang Divine Manifestation, tumaas ang aura ni Yang Kai. Isang pagkabigla at takot ang sumilay sa makataong mga mata ng Golden Wolf King at nag-alinlangan ito sandali bago tumalikod at tumakas. Paano pahihintulutan ni Yang Kai na makatakas ang Golden Wolf King? Kalmado ang kanyang ekspresyon habang minamanipulan niya ang Space Principles upang gawing kulungan ang kawalan, na agad na nagpapabagal sa mga galaw ng Golden Wolf King. Samantala, habang ang Golden Sun ay nakapatong sa dulo ng kanyang sibat, si Yang Kai ay marahas na sumulong. Sa kritikal na yugto ng buhay at kamatayan, galit na umikot ang Golden Wolf King at naglabas ng isang sinag ng gintong liwanag mula sa bibig nito upang salubungin ang nakasisilaw na Great Sun. Isang marahas na banggaan ang sumabog. Ang mga sinag ng liwanag ay kumalat sa lahat ng dako at ang brutal na enerhiya ay lumaganap. Nang tuluyang namatay ang gininto ang liwanag, ang Great Sun ay bumalot sa Golden Wolf King. Ilang sandali pa, nawala ang nakakasilaw na liwanag. Bahagyang namutla ang kutis ni Yang Kai habang hawak niya ang kanyang sibat at huminga ng malalim. Hindi kalayuan sa Yang Kai, ang ulo ng Golden Wolf King ay pumutok sa pira-piraso. Bahagyang kumaibot ang walang ulo na bangkay habang mabilis na kumupas ang sigla nito. Nagsimula ang labanang ito ng biglaan at mabilis na natapos. Gayunpaman, napakaswerte ni Yang Kai na napatay niya ang 7th grade Monster Beast. Kung ang Golden Wolf King ay hindi pa nasugatan ng husto sa unang lugar at wala siyang Divine Ability Bead ng Lady Boss, ang tanging bagay na magagawa ni Yang Kai kapag nakatagpo ang isang 7th grade Monster Beast na may kasalukuyang lakas ay ang tumakas. Ito ay dahil lamang sa maraming mga pagkakataon na magkakapatong sa isa't isa na humantong sa pagkamatay ng Golden Wolf King. Pinipigilan ang pananabik sa kanyang puso, sumilip si Yang Kai sa bangkay ng Golden Wolf King. Niwalis niya ang kanyang divine sense sa ibabaw ng bangkay at mabilis na nakakita ng kung ano sa bahagi ng dibdib. Itinulak ang kanyang braso sa bangkay, hinawakan ni Yang Kai ang isang bagay at inilabas ang kanyang kamay, hawak ang isang dagwang Monster Core na nagbuga ng gininto ang ningning. Ang Monster Core ay halos kasing laki ng kanyang kamao. 7th grade. Ito ay talagang isang 7th grade Metal Element Monster Core. Ang pagnanasang ibalik ang kanyang ulo at tumawa ng ligaw na kinain si Yang Kai. Akala niya noong una ay hindi niya makukuha ang ninanais niya mula sa Blood Monster Cave Heaven sa pagkakataong ito, ngunit sino ang makakaalam na makakakuha siya ng 7th grade Metal Element Monster Core pagkatapos ng pagbagsak ng Blood Monster Cave Heaven. Tunay na ito ay isang pagpapala mula sa langit. Ang malaking pagsisikap ay gagantimpalaan talaga. Natutuwa akong nagamit ng mabuti ang Divine Ability Bead ng Lady Boss. Bago pa niya mailigpit ang Monster Core, biglang may lumitaw na figure at lumapag sa hindi kalayuan sa kanya. Nadurog ang puso ni Yang Kai sa nakita. Alam niyang maaakit niya ang atensyon ng iba kapag hindi niya natapos agad ang laban. Sa kasamaang palad, napakabagal pa rin niya. Parehong napakalakas ng Divine Ability Bead ng Lady Boss at ang sarili niyang Divine Manifestation, kaya mas mahirap para sa mga tao na hindi mapansin kung nasa malapit sila. Matandang lalaki ang dumating. Saglit na sinulyapan ni Yang Kai ang lalaki at nagulat nang mapagtantong makikilala niya ang taong ito. Hindi niya alam ang pangalan ng matandang lalaki na ito at ang alam lang ay Old Hong, ang tawag sa kanya ng ibang tao. Kung tama ang pagkakaalala niya, ang matandang lalaking ito ay nagmula sa isang malaking puwersa na kilala bilang Heaven Border. Noong inagaw ni Yang Kai ang bangkay ng Golden Crow sa Golden Crow Divine Palace, hinabol siya ni Old Hong at ilang iba pang Heaven Opening Realm Masters. Pagkatapos, tumakas si Yang Kai sa first in. Nang malantad ang usapin sa Golden Crow Divine Palace, ang 4th grade Heaven Opening Realm Masters tulad ng Old Hong ay nawalan ng mga kwalifikasyon para lumahok. At kaya, mabilis na umatras si Old Hong. Sa sandaling dumating si Old Hong, sinulyapan niya ang bangkay ng Golden Wolf King na may malungkot na ekspresyon. Naningkit ang kanyang mga talukap sa nakita. Isang 7th grade Monster Beast. Maaaring patay na ang Golden Wolf King, ngunit ang aura ng isang 7th grade Monster Beast na nagmumula sa kanyang katawan ay hindi pa ganap na nawawala.
Dahil medyo may kaalaman, isang sulyap lang ang kinailangan ni Old Hong para maunawaan ito. Pagkatapos ay lumingon siya kay Yang Kai at ang kanyang tingin ay agad na naging mabangis. Bata, ikaw talaga. Malinaw na nakilala niya si Yang Kai. Sariwa pa sa kanyang isipan ang alaala niya sa batang ito. Kaunti lang ang makakaligtas sa paghahanap ng ilang mid-grade Heaven Opening Realm Masters kung tutusin. Unang beses lang niyang makatagpo ng ganoong tao. Hindi pinansin ni Yang Kai ang kabilang partido. Tahimik na umiinom ng ilang spirit pills, pinasok niya ito sa kanyang bibig. Kasunod nito, iwinagayway niya ang kanyang malaking kamay at itinago ang bangkay ng Golden Wolf King sa kanyang space ring. Bata, ibigay ang Monster Core ng Monster Beast at ililigtas ng Old Master na ito ang iyong buhay. Magkahalong pananabik at kasakiman ang ekspresyon ng Old Hong. Ito ay isang 7th grade Monster Beast's Monster Core pagkatapos ng lahat. Wala pa siyang nakita sa buong buhay niya. Bilang 4th grade Heaven Opening Realm Master, higit siyang nakahihigit kay Yang Kai sa mga tuntunin ng pagkakakilanlan, lakas, at katayuan. Gayunpaman, wala pa sa 100 bahagi ng yaman ni Yang Kai ang mayroon siya. Ilang cultivation resources ang matatanggap ko kapalit ng 7th grade Monster Core. Masasabing hindi na muling mag-aalala si Old Hong tungkol sa pera. Paanong hindi siya magagalaw sa napakalaking benepisyong nasa harapan niya? Inaalala kung paano nakatakas si Yang Kai noong nakaraan, lihim niyang hinango ang World Force sa kanyang maliit na universo upang selyuhan ang nakapalibot na espasyo habang siya ay nagsasalita. Hanggat maitatak niya ang lugar na ito, hinding-hindi makakatakas si Yang Kai mula sa kanyang palad kahit anong uri ng pamamaraan ang kanyang gamitin. Hindi siya malinaw kung paano nagawang makatay ni Yang Kai ng 7th grade Monster Beast gamit ang kanyang walang kabuluhang lakas ng Emperor Realm. Sa anumang kaso, ito ay malinaw na si Yang Kai ay nagkaroon ng isang mahusay na stroke ng kapalaran. Kung hindi, paanong ang isang maliit na brat na wala man lang sa Heaven Opening Realm ay pumatay ng napakalakas na pag-giral? Ang lakas ng isang 7th grade Monster Beast na kahit siya ay hindi nang ahas na harapin ito ng basta-basta. Napansin kaagad ni Yang Kai ang sandaling kumilos si Old Hong. Nakataas ang isang kamay, inihagis niya ang isang makinang na gintong Monster Core sa Old Hong at sumigaw. Narito. Ang Old Hong ay likas na inabot at hinawakan ang Monster Core sa kanyang kamay, ngunit pagkatapos tumingin dito, halos sumabog siya sa galit. Ang lakas ng loob mong lokohin ako, bata. Ito ay talagang Metal Element Monster Core, ngunit ito ay isang 3rd grade Monster Core na nagkakahalaga lamang ng 10 o 20,000 Heaven Opening Pills sa pinakamaraming. Sa oras na tumangala siyang muli, si Yang Kai ay isa ng itim na tuldok sa di kalayuan. Sinamantala ni Yang Kai ang kanyang panandaliang distraction para gamitin ang Space Principles para makatakas. Pakiramdam ng Old Hong ay mabibiyak na ang kanyang mga ngipin sa galit. Dahil natuto siya sa kanyang nakaraang karanasan kung saan nakatakas ang brat na ito sa kanyang mga hawak, paano siya hahabulin na may iwan lang muli. Alam niya na hindi makatutuhanang abutin si Yang Kai gamit ang kanyang mga kakayahan ng mag-isa. Gayunpaman, dahil sa tukso ng 7th grade Monster Core, hindi siya madaling sumuko. Nasusunog ang kanyang blood essence, nagpumiglas siya upang makahabol. Kasabay nito, naglabas siya ng communication bead pagkatapos ng communication bead at nagpadala ng iba't ibang mensahe. Hindi kailanman sasabihin ni Old Hong sa iba kung maaari niyang matamasa ang mga benepisyo ng mag-isa. Gayunpaman, hindi niya kayang abutin si Yang Kai sa kanyang mga kakayahan ng mag-isa. Maaari lamang siyang umasa sa iba upang tumulong. Bukod pa rito, napakalaki ng halaga ng isang 7th grade Monster Core na marami pa rin siyang matatanggap kahit na kailangan niyang hatiin ang kanyang mga natamo sa iba. Maaaring hindi katangi-tangi ang paglilinang at pagkakakilanlan ni Old Hong, ngunit mayroon pa rin siyang mga kaibigan. Hindi pa banggitin na ilang Heaven Opening Realm Masters mula sa Heaven Border din ang pumunta dito kasama niya. Magkagayunman, siya ay maingat at hindi ipinaalam sa iba ang tungkol sa mga partikular na detalye. Hiniling lamang niya sa kanila na tulungan silang harangin si Yang Kai at nangako na gagantimpalaan sila ng malaki pagkatapos. Maya-maya ay may tumugon sa kanyang mensahe. Sa sobrang tuwa, desperadong humabol si Old Hong sa direksyong iyon. Pagkaraan ng isang stick ng insenso, itinanam ni Yang Kai ang kanyang mga paa sa kawalan nang maramdaman niya ang pag-akyat ng World Force at ikulong siya sa lugar, na lumikha ng isang selyadong espasyo. Nagulat si Yang Kai dahil hindi niya akalain na may haarang sa daanan sa harap niya. Sa pagtingin sa sitwasyong ito, tila pinupuntirya nito ang kanyang Space Principles. Bakit may taong sadyang magtatatak ng espasyo sa paligid niya? Tumawag ba si Old Hong ng tulong? Sa sandaling iyon ay pumasok sa kanyang isipan, narinig niya ang isang malakas na boses na pumasok sa kanyang mga tainga. Junior, masunareng sumuko ng walang laban.
Si Yang Kai ay desperadong itinulak muli ang kanyang space principles at ang Moonblades ay naglaslas sa lahat ng direksyon, ngunit hindi niya mapunit ang world force ng kalaban na humawak sa kanya sa pwesto. Nang muli siyang tumangala, nakita niya ang isang medyo may edad na lalaki na papalapit sa kanya at pinutol ang kanyang pagtakas. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay mausisa na pinag-aralan si Yang Kai. Hindi niya alam ang dahilan kung bakit pinadalhan siya ni Old Hong ng mensahe na humihiling sa kanya na pigilan ang binatang ito. Nagkataon lang na nasa malapit lang siya at nangako si Old Hong ng malaking benepisyo, kaya nag-aksyon na lang siya. Parang kidlat ang iniisip ni Yang Kai bago siya sumigaw. Sino ka? Bakit mo hinaharangan ang daan ko? Nagtanong ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. At, sino ka? Hindi ba alam ng lalaking ito kung sino ako? Ibinuka ni Yang Kai ang kanyang bibig upang tumugon, ako ay isang manager sa ilalim ni Madam Lan ng First In. Mayroon akong apurahang bagay na dapat kong iulat sa kanya at kailangan kong makipagkita sa kanya kaagad. Kung may hindi pagkakaunawaan, hayaan mo akong makapasa. Napakaseryoso kung sisisihin ka ni Madam sa pagkaantala na ito. Madam Lan, napatalon sa takot ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang batang ito ay kabilang sa First In. Ano ang ginagawa ng Old Ghost Hong? Nilunok ba niya ang puso ng oso o ang apdo ng leopardo? Paano siya maglakas loob na habulin ang isang tao mula sa First In? Ano ang mangyayari kung malaman ito ng baliw na babaeng iyon, sila Nero? Maaaring hindi niya narinig ang tungkol sa pagkakaroon ng mga manager sa First In, ngunit wala rin siyang oras para isipin ito. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakasimangot at nagmumuni-muni, nagtanong siya. Brother, sinasabi mong taga First In ka. May proof ka ba? Nandito na ang token ni Madam. Natatakot lang ako na baka may mga mata ka pero hindi mo makilala ang kadakilaan niya. Malamig na bamantong hininga si Yang Kai. Itinaas niya ang kanyang kamay, naghagis siya ng token patungo sa kabilang partido. Nararamdaman niya ang kaduwagan ng kabilang partido, kaya tumaas ng husto ang kanyang tapang. Sa panahong ganito, hindi niya kayang maging magalang. Mas mabuting maging mayabang sa halip. At saka, hindi maaaring pekay ng token. Ito ay isang bagay na ibinigay sa kanya ng Lady Boss noong nakaraan upang siya ay maglibot sa pagkolekta ng mga utang. Siya ay pinapanatili ito sa lahat ng ito habang. Kaya ang kanyang aura ay talagang nakapaloob sa loob ng token. Kinuha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang token at sinisiyasat ang laman gamit ang kanyang divine sense at agad na sumikip ang kanyang ekspresyon. Naramdaman niya ang isang malakas na natitirang aura sa loob ng token. Bagamat hindi niya makumpirma na partikular na kailan Euro o ang aura, tiyak na pagmamayari ito ng 6th grade Heaven Opening Realm Master. Tulad ni Old Hong, isa lang siyang 4th grade, kaya paano siya maglalakas loob na sumalungat sa isang 6th grade. Higit pa rito, kilalang kilala ang First In. Ang token ay parang mainit na patatas sa kanyang kamay, kaya, mabilis niyang ibinalik ang token at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Kaya si Little Brother ay subordinate ni Madam Lan ng First In. Patawarin mo ako, Little Brother. Ang lahat ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Umiling si Yang Kai at naiinip na sinabi. Kung ito ay hindi pagkakaunawaan, magmadali at palayain mo ako. Marshall Pick, Kabanata 4300. Muling pagtitipon. Pakiusap, sige, Little Brother. Matapos kumpirmahin na si Yang Kai ay may isang makapangyarihang taga-suporta, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi na nang ahas na pigilan siya, inilabas ang kanyang world force at ibinalik ang token. Malumanay na tumanggo si Yang Kai at kumilos para umalis. Sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Little Brother, dapat kang pumunta dito kung hinahanap mo si Madam Lan. Huli kong nakita ang kanyang magandang figure mula sa malayo sa direksyong iyon noong isang araw. Iniunat niya ang kanyang kamay at itinuro ang isang tiyak na direksyon. Ikinuyom ni Yang Kai ang kanyang mga kamao. Maraming salamat, sana magkita tayo ulit. Sa isang kislap ng kanyang figure, si Yang Kai ay nagmamadaling pumunta sa direksyon na itinuro ng lalaki. Sa kasalukuyan, ang Blood Monster Territory ay nasa kaguluhan. Dahil nasa half-step Heaven Opening Realm lang, hindi naramdaman ni Yang Kai na ligtas siyang gumalaw mag-isa. Mas mabuti kung makipagkita siya sa Lady Boss at sa iba pa. Pagkaalis ni Yang Kai, galit na naglabas ng communication bead ang nasa katanghaliang lalaki at ibinuhos dito ang kanyang divine sense para tanungin kung bakit sinubukan siyang saktan ni Old Hong. Nagmamadaling lumapit ang Old Hong nang makita niya ang mensahe, sa sobrang galit niya ay halos lumuwa siya ng dugo. Brother Shu, pinakawalan mo siya. Ang lalaking may apelyidong Shu ay sumimangot. Siya ang manager ng First In. Paano ako maglakas loob na pigilan siya? Mainit na sambat ng Old Hong. Ano ang ibig mong sabihin sa manager? Isang in lang ang First In. Bakit kailangan nito ng ibang manager kung nandyan na sila Nero?
Ang lalaking may apelyidong Shu ay hindi napigil ang mapagtanto ang kakaiba ng sitwasyon nang marinig niya ang mga salitang iyon. Natakot siya sa reputasyon sa likod ng mga pangalang Madam Lan, at First In, kanina, ngunit ngayong naisip niya ito, napagtanto niya ang katotohanan sa likod ng mga salitang iyon. Ang First In ay isang inn lamang, isang lugar na nangongolekta at nagbebenta ng impormasyon. Bakit kailangan nito ng maraming tagapamahala? Sa kabila ng pakiramdam na niloko, sumagot siya. Kahit na, taga First In ang batang iyon. Hindi natin kayang i-provoke sila. Old Hong, iminumungkahi ko na sumuko ka sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang mga aksidente. Ano man ang tunay na katayuan ni Yang Kai, ang token ay hindi peke. Ang aura na nasa loob ng token ay nagpasindek sa kanya. Higit pa sa kasalukuyang sitwasyon sa Blood Monster Territory. May mga disipulo mula sa mga pangunahing Cave Heavens at Paraiso sa lahat ng dako. Hindi malilinlang ang isa sa katotohanan na ang kabilang partido ay nasa Emperor Realm lamang. Sino ang makakapagsabi kung saang sekta nagmula ang kabilang partido? Paano kung nasaktan niya ang isang taong hindi niya kayang bayaran? Hindi lamang siya makakaranas ng kasawian, ngunit ang kanyang mga aksyon ay maaari ring ilagay sa panganib ang kanyang sect. Kung ito ay isang mas nakatagong kapaligiran, maaari niyang patahimikin ang saksi sa kanyang krimen at matapos ang bagay. Gayunpaman, hindi madaling patahimikin ang isang tao sa labas sa napakaraming tao na gumagapang sa buong Blood Monster Territory. Desididong lumayo sa makulimlim na negosyong ito, pinutol ng lalaking may apelyidong Shu ang pakikipag-ugnayan kay Old Hong. Inalis ng Old Hong ang butil ng komunikasyon at galit na pinagalitan. Duwag na daga, hindi ka kwalipikadong lumahok sa magandang planong ito. Magkagayunman, hindi matiyak ni Old Hong kung si Yang Kai ay mula sa First In o hindi. Kung ganoon talaga, hindi rin siya naglakas loob na guluhin ang mga ito. Sa pag-iisip ng mabuti, nakatakas si Yang Kai sa First In pagkatapos na agawin ang bangkay ng Golden Crow noon. Ang pagkuha ng pagkakataong iyon na sumali sa First In ay hindi mukhang hindi makatwiran. Kung ganoon, ang Moldite na brat na iyon ay maaaring maging bahagi talaga ng First In. Naduraj ang puso ni Old Hong sa naisip. Parang wala nang kinalaman sa akin ang 7th grade Monster Core. Magkagayunpaman, isang kahabag-habag ang pakiramdam na magkaroon ng kaakit-akit na kasalanan sa kanyang harapan na tanging titignan lamang niya ngunit hindi makakain. Ang Old Hong ay nakatayo roon na nag-aalangan saglit. Tapos, parang may naalala siya bigla. Isang ideya ang dumating sa kanya at naglabas siya ng isa pang communication bead. Naging magalang ang ekspresyon niya nang ibuhos niya ang kanyang divine sense sa communication bead at nagpadala ng mensahe. Sa loob ng kawalan, mabilis na tinungo ni Yang Kai ang direksyon na itinuro sa kanya ng nasa katanghaliang gulang na lalaki kanina. Kasabay nito, inilabas niya ang kanyang communication beads at patuloy na nagpapadala ng mga mensahe sa Lady Boss, Yu He, at Old Bai sa pag-asang makipag-ugnayan sa kanila. Sigurado siyang hinahanap na rin siya ng Lady Boss at ng iba, kaya lang hindi nila alam ang lokasyon ng isa't isa. Ang mga kwintas ng komunikasyon ay tiyak na lubhang kapakipakinabang at maginhawa, ngunit sila ay limitado sa isang tiyak na distansya, kaya, hindi nila magagawang makipag-usap sa isa't isa kung sila ay masyadong malayo sa isa't isa. Makalipas ang kalahating araw, sa wakas ay nakipag-ugnayan si Yang Kai kay Yu He. Sa sandaling nagpalitan sila ng impormasyon sa mga lokasyon ng isa't isa, sa wakas ay kumalma siya ng bahagya. Medyo malapit sa kanya si Yu He, kaya aabutin lamang siya ng 1 oras o higit pa bago makarating. Hindi nang ahas na gumalaw ng walang ingat, si Yang Kai ay nakakita ng patay na Spirit Province sa malapit at nagtago doon. Ang Spirit Province na pinagtataguan niya ay malinaw na nagmula sa Blood Monster Cave Heaven. Kaya lang hindi ito masyadong malaki, kilometro lang ang lapad at haba. Ilang araw na ang lumipas mula noong gumuho ang Blood Monster Cave Heaven, kaya ang World Force ng mga Spirit Province na ito na hindi nakolekta sa oras ay ganap na nawala at sumanib sa kawalan, na naging dahilan upang maging baog ang mga labi na ito. Walang gaanong katulad ng mga kagubatan na tulad nito. Mga 80% ng Spirit Provinces ang nakolekta. Halos masasabing ang buong Blood Monster Cave Heaven ay karaniwang nahahati sa pagitan ng mga Heaven Opening Realm Masters na pumunta rito. Ito ang unang pagkakataon na nakinabang ang Heaven Opening Realm Masters mula sa Blood Monster Cave Heaven. Sa kasamaang palad, isang beses lang dumating ang pagkakataong ito. Ang Blood Monster Cave Heaven ay gumuho, kaya imposibleng magkaroon muli ng pagkakataong tulad nito. Bago matapos ang 1 oras, isang magandang figure ang dumapo sa malapit. Inalis ni Yu He ang kanyang divine sense at lumangaling saglit bago siya tumingin sa pinagtataguan ni Yang Kai at mahinang tumawag. Young Master, lumabas si Yang Kai at hinubad ang Shadowless Veil para ipakita ang kanyang anyo. Nagmamadali niyang binati siya at nag-aalalang nagtanong.
Young Master, okay ka lang ba? Puno ng pag-aalala ang ekspresyon niya. Ang pangunahing dahilan ay tila nakaranas si Yang Kai ng iba't ibang mahihirap na labanan. Ang kanyang panlabas na anyo ay medyo isang miserableng tanawin. Punit-punit at punit-punit ang kanyang damit. Bukod dito, ang mga tuyong dugo na namumuo sa kanyang damit ay halos makabuo ng isang kompletong shell. Umiling siya at sinabing, ayos lang ako, nahanap mo na ba yung iba? Pinuri ni Yuhi ng mabuti ang kanyang kalagayan at kinumpirma na siya ay talagang maayos. Noon lamang siya nakahinga ng maluwag at sinagot ang kanyang tanong. Halos nahanap na namin silang lahat, 5 o 6 sa kanila ay nawawala pa rin. Natahimik si Yang Kai. Ang mga nawawalang mga tao ay malamang na nakatagpo ng isang mapaminsalang wakas. Bago siya pumasok sa Blood Monster Cave Heaven, inihanda na niya ang kanyang sarili para sa pangyayaring ito nang magpasya ang kanyang mga nasasakupan na mag-explore ng mag-isa. Ang Blood Monster Cave Heaven ay hindi isang ligtas na lugar kung tutuusin. Palaging may panganib kapag pupunta para sa pagsasanay, ngunit hindi niya mapigilan ang mga ito. Kung tumanggi siya sa kanilang kahilingan at maingat na dinadala sila sa kanya sa lahat ng oras, hindi sila lalakas. Ang pagkawala lamang ng 5 o 6 na tao ay masasabing isang malaking kapalaran sa gitna ng iba't ibang kasawian. Higit pa rito, ang mga nakaligtas sa Blood Monster Cave Heaven ay tiyak na lumaki ng husto. Malaking pakinabang ito sa kanilang kinabukasan. Binuo ni Yang Kai ang kanyang emosyon at tumanggo. Pero puntahan natin ang Lady Boss. Agad na tinawag ni Yuhi ang kanyang fly-type artifact at ibinalik ang paraan ng pagpunta niya kasama si Yang Kai. Medyo matagal ang paghahanap sa Lady Boss dahil hinahanap din niya si Yang Kai. Napakahirap na walang nakapirming lugar ng pagpupulong sa malawak na Blood Monster territory na ito. Mapalad na ang Lady Boss ay hindi masyadong malayo kay Yuhi noong una. Makalipas ang kalahating araw, nakita ang isang pamilyar na barko. Nang sumakay sina Yang Kai at Yuhi sa barko, silang Qingshan at ang iba pa ay sumugod upang batiin si Yang Kai, kinuyam ang kanilang mga kamao habang sumisigaw sila. Ginoo. Iniwas ni Yang Kai ang kanyang tingin sa kanila at bahagyang tumanggo. Ito ay tiyak na tulad ng nabanggit ni Yuhi kanina. May ilang nawawala sa grupong ito ng mga subordinate na dinala niya. Hindi mapigilan ni Yang Kai na malungkot. Ang mga subordinate na ito ay naglilingkod sa ilalim niya mula pa noong Great Cosmological Realm. Sa maingat na pag-aalaga sa kanila sa paglipas ng mga taon, tiyak na makakasulong sila sa Heaven Opening Realm ng may sapat na oras. Ang pinakamahalagang punto ay na sila ay lubos na tapat sa kanya at sinamahan siya sa maraming mapanganib at nagbabanta sa buhay ng mga sitwasyon sa nakaraan. Bumalik din si Go Miao, nakatayo sa tabi ni Go Zian, tiningnan ng accountant si Yang Kai gamit ang kanyang triangular na mga mata at nagtanong. Nasaan si Chef? Tinampol ni Yang Kai ang kanyang noo. Muntik na niyang makalimutan muli si Chef. Kaya agad niya itong inilabas sa Small Sealed World. Nauna nang ginamit ni Chef ang kanyang kutsilyo at chopping block na secret technique ng 2 beses na magkasunod, ngunit mas gumanda ang kanyang kutis matapos magpagaling sa Small Sealed World nitong mga nakaraang araw. Pagkalabas niya sa Small Sealed World ay agad niyang ikinawit ang kanyang braso kay accountant. Pagkatapos, dumiretso sila sa cabin para may gawin. Tumingin ang Lady Boss kay Yang Kai at sinabing, "Mabahong brat, narinig ko na nagdulot ka ng maraming kaguluhan sa loob ng Blood Monster Cave Heaven. Maaaring nanatili siya sa labas sa lahat ng ito, ngunit nakatanggap siya ng lahat ng uri ng balita pagkatapos ng pagbagsak ng Blood Monster Cave Heaven." Walang kahihiyang sumagot si Yang Kai. Walang ganoon. Kung sino man ang nagsabi niyan ay sinisiraan ako. Pagkatapos, nagmamadali niyang binago ang paksa. Nga pala, Lady Boss, may lalaking ito na tinatawag na Black Crow Divine Monarch sa Blood Monster Cave Heaven. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, itinaas niya ang isang kamay para pigilan siya. Kumalat na ang balita tungkol sa Black Crow Divine Monarch. Sa kasalukuyan, nablock ang lahat ng territory gates ng Blood Monster Territory. Kasalukuyang hinahanap ng Cave Heavens and Paradises ang kinaroroonan ng taong ito. Ang Black Crow Divine Monarch ay nabuhay muli sa pamamagitan ng pagkakaroon. Iyon mismo ay hindi isang malaking bagay dahil makakasakit lamang siya sa Great Thousand Bloodland. Ang katawan na taglay niya ay kay Joey ng Great Thousand Bloodland kung tutuusin. Kaya lang marami na siyang napatay na tao sa Blood Monster Cave Heaven, kasama na ang maraming disipulo ng iba't ibang Cave Heavens at Paradises. Higit sa lahat, ang pagdraining ng blood essence ng isang tao ay isang paglabag sa isang seryosong bawal. Kaya naman agad kumilos ang Cave Heavens and Paradises para harangan ang territory gates ng Blood Monster Territory sa sandaling malantad ang balita ng Black Crow Divine Monarch. Ang sinumang gustong umalis sa Blood Monster Territory ay kailangang sumailalim sa isang mahigpit na inspeksyon. Desidido silang hanapin ang Black Crow Divine Monarch.
Ang Cave Heavens at Paradises ay gumawa ng lubhang agresibong diskarte sa bagay na ito. Ang unang dahilan ay gusto nilang ipaghiganti ang kanilang mga namatay na disipulo, ngunit ang isang mas malaking dahilan ay ang Black Crow Divine Monarch ay isang napakahalagang mapagkukunan ng impormasyon. Kung wala na, sapat na ang Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture para mainggit ang sinuman. Sino ba naman ang hindi maghahangad ng ganitong pambihirang secret art? Hindi man nila kayang linangin ang secret art na iyon, hindi nila ito hahayaang mahulog sa kamay ng ibang tao. Nakahinga ng maluwag si Yang Kai nang marinig ang mga salita ng Lady Boss. Kung ang Cave Heavens at Paradises ang nangunguna sa pakikitungo sa Black Crow Divine Monarch, kung gayon ang mga bagay ay hindi magiging madali para sa matandang asong iyon. Gayunpaman, si Yang Kai ay may palihim na hinala na ang Black Crow Divine Monarch ay hindi mahuhuli ng ganoon kadali. Malaki ang posibilidad na ang mga taong itinalaga ng Cave Heavens at Paradise ay babalik ng walang dala. Sa anumang kaso, ang bagay na ito ay hindi na nauugnay sa kanya. Nakakuha si Yang Kai ng ilang benepisyo mula sa Blood Monster Cave Heaven, kaya ang pangunahing prioridad niya ay ang matuno ang mga ito sa lalong madaling panahon, lalo na ang 7th grade Metal Element Monster Core. Ang iniisip pa lang niya ay nasa sabik na siya. Kapag napino ko na ang Metal Element Monster Core, isang hakbang na lang ako mula sa Heaven Opening Realm. Nga pala, Lady Boss, alam mo ba kung nasaan ang mga tao ng Langya Paradise? Tanong ni Yang Kai. Kakaibang tumingin sa kanya ang Lady Boss. Bakit? Nakipag-away ka ba sa mga taga Langya Paradise? May kaibigan ako sa Langya Paradise. Gusto ko siyang suriin. Nakita niya si Gupan na tumakas kasama si Zhang Rooshi nang gumuho ang Blood Monster Cave Heaven. Kaya lang hindi siya sigurado sa nangyari pagkatapos noon. Sumagot siya, ang mga tao ng Langya Paradise ay umalis noong isang araw. Kung gusto mong hanapin sila, kailangan mong pumunta sa Langya Territory. Medyo nadismaya si Yang Kai nang marinig ang mga salitang iyon. Gusto pa sana niyang makausap si Zhang Rooshi, ngunit mukhang hindi na magagawa ang kanyang plano. Sa anumang kaso, ang katotohanang umalis si Langya Paradise ay nangangahulugan na sina Gupan at Zhang Rooshi ay nakipagkita sa iba. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan ni Zhang Rooshi kung saan binabantayan siya ni Gupan.